Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, Kailan ako huling naging matapang para kay Jesucristo? Paano ako magiging mas matapang? So itong linggo at sa susunod na linggo din, ang pag-aralan natin ay ang sulat sa Hebrews. Itong Hebrews, baka hindi naman sinulat ni Paul, hindi naman sigurado, hindi naman sinasabi talaga sa sulat na ito or sa buong aklat na ito, hindi naman binabanggit ang pangalan ni Paul na siya ang sumulat. Pero ang karamihan ng mga tao, yung mga historians, ganyan, ganun din sa simbahan natin, naniniwala naman na si Paul baka, or malamang sumulat siya nito pero baka may tulong din siya. Halimbawa, kagaya ng ginagawa kuminsan ng First Presidency, meron sila First Presidency message. Kaya hindi naman yung si President Nelson lang or si President Oaks lang or si President Eyring lang, pero silang lahat na siguro isa sa kanila sumusulat, tapos yung iba tinitingnan nila, binabago nila ito, ganyan-ganyan. Kaya iba konti ang yung parang feeling na nakukuha natin sa pagbasa niyan kaysa kung isa lang sa kanila ang sumulat. Ganon din yung dito sa Paul. Dahil yung iba, parang si Paul talaga sumusulat, yung iba parang hindi. Kaya yun ay kung bakit hindi naman sigurado talaga kung si Paul. Pero para sa lesson na ito, na isipin natin na si Paul yung sumulat para mas madali. Tapos, hindi naman mahalaga kung sino ang sumulat, basta alam natin na marami talagang magagandang aral dito sa aklat ng Hebrews. Kaya gamitin natin sa buhay natin. Lahat ng mga tao na pumupunta sa Ebanghelyo, yung tinatanggap tayo sa Ebanghelyo, na convert tayo sa Ebanghelyo, lahat man sa mga tao na ganyan at sa atin, kailangan gumawa tayo ng mga sakripisyo. Noon sa panahon ni Paul, nangyari naman yan sa mga Gentiles na kailangan halimbawa na itapon nila ang mga idol nila, na hindi na sila magsamba sa mga idol na yan. Yung sa Jews naman, na ito yung tinatawag na Hebrews, kaya itong sulat sa Hebrews, sa totoo, sulat ito sa Jews. Kaya para sa Jews, wala naman sila idol kasi ang paniniwala nila ayon naman sa turo ng Diyos sa mga Old Testament times, kaya meron sila Law of Moses, kanyan. Pero yan din ang problema. Ang Law of Moses, maganda siya, pero may ibang bahagi doon na hindi naman mahalaga sa panahon pagkatapos ng sakripisyo ni Jesucristo, yung pagbayad sala niya. Kaya ang mahalaga or ang mahirap para sa mga Jews ay tumalikod sila sa mga bahagi ng Law of Moses na hindi kailangan dahil sa ginawa ni Jesucristo, at kailangan mag-focus sila kay Jesucristo. Si Paul, marami siya talagang sinabi sa aklat ng Hebrews tungkol sa mga propeta sa dati, yung si Moses, yung si Abraham, sinabi pa niya ng mga anghel, ganyan. Basta ang mga sinasabi niya dito sa sulat sa mga Hebrews ay na kailangan si Jesucristo mas mataas pa kaysa sa lahat na yan. Ganun din sa panahon natin. Si Jesucristo talaga ang focus natin. Si Jesucristo ang tagapagligtas natin. Hindi naman si President Nelson ang tagapagligtas natin. Mahalaga naman si President Nelson kasi siya ang mouthpiece ng Diyos. Siya ang nagsasalita sa atin kung anong sinasabi ng Diyos sa kanya. Pero hindi talaga siya kasing halaga sa plano ng Diyos kaysa kay Jesucristo. Si Jesucristo talaga ang number one talaga. Kaya kailangan na meron tayong, or kailangan na mag-focus tayo kay Jesucristo palagi. Ganon din, meron din tayong mga sakripisyo na kailangan gawin. At kagaya sa mga Gentiles noon at sa mga Jews noon, ang mga sakripisyo natin ay tungkol sa mga prioridad natin. Siguro meron tayong mga gusto na mga ginagawa natin sa pamilya, pero hindi naman yan maganda para sa Ebanghelyo ng Diyos. Siguro may mga ginagawa tayo pag linggo na hindi naman maganda, hindi tayo makaka-focus sa kay Jesucristo. Kaya baguhin natin ang mga kailangan nating baguhin. Kahit iniisip natin na maganda yan noon, kung hindi naman yan ayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo, kailangan tumalikod tayo sa mga ganyan. Kuminsan mahirap yan, lalo kung mga tao yan. Dahil kuminsan ang mga kaibigan natin noon,
Siyempre, subukan natin silang tulungan para lumapit din sila kay Jesucristo. Pero kung talagang nagbago tayo ng malaki na yung buhay natin noon hindi talaga maganda tapos ngayon na-convert na tayo sa Ebanghelyo ni Jesucristo, sigurado ang mga kaibigan natin mahihirapan din sila. Kaya kung minsan ang pinakamaganda na gawin ay maghanap ng bagong mga kaibigan na mas lalo tutulong sa atin na lumapit kay Kristo. Siyempre, hindi natin hayaan lang ang mga kaibigan natin na dati na hindi natin sila tulungan, na hindi tayo magbahagi ng ebanghelyo sa kanila, pero hindi naman tayo no, magsama sa kanila palagi sa mga ginagawa nila na dati din natin ginagawa na hindi maganda. Kailangan mag-prioritize tayo. Kaya yung mga sakripisyo natin, kung minsan nangyayari ang pinakamalaking sakripisyo pag-convert natin, yung nung nabinyagan tayo, ganyan. Pero kung minsan mayroon tayong mga maliliit na sakripisyo buong buhay, lahat. Lahat tayo may mga ganyan. Pero depende naman kung minsan mas malaki pa ang sakripisyo natin pagkatapos ng pag-convert. Kung minsan pag matanda na tayo, yan may sakripisyo. Kung minsan pag medyo bata pa tayo na maliit pa ang mga anak natin, kung minsan yan ang malaking sakripisyo. Depende lang talaga sa buhay natin. Ang bawat tao iba, kaya hindi tayo dapat mag-judge sa iba. Dapat magmahal tayo sa lahat at tulungan natin ang mga tao dahil hindi natin alam kung ano ang ginagawa nilang sakripisyo. Baka mahirap talaga sa kanila ang ngayon na ginagawa nila. Kaya para sa atin, baka ang sakripisyo na nakikita natin na ginagawa nila, hindi naman masyadong malaki para sa atin. Pero sa kanila, grabe talaga. Kaya kailangan isipin natin yan palagi na lahat tayo may mga sakripisyo na gawin para mauna si Jesucristo sa buhay natin. Siya talaga ang dapat maging prioridad natin. Dahil kailangan turuan ng mga Jews tungkol kay Jesucristo mas lalo kaysa sa mga ibang batas kasi yung ibang batas meron na sila sa Law of Moses. Meron na silang tithing, meron na silang mga ibang ganyan. Pero yung si Jesucristo ang bago talaga para sa mga Jews. Kaya yan ang focus talaga ni Paul sa Hebrews na ito, yung sulat sa Hebrews. Kaya marami naman siyang sinabi tungkol dyan. Hindi naman natin mabasahin ng mga ganyan kasi marami talaga ang mga verses tungkol dyan. Kaya sana basahin lang ninyo sa sarili ninyong panahon. Pero gusto kong basahin ang isang sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland tungkol dito. Sinabi niya, Jesus came to improve man's view of God and to plead with them to love their Heavenly Father as He has always and will always love them. So feeding the hungry, healing the sick, rebuking hypocrisy, pleading for faith, this was Christ showing us the way of the Father. Kaya kailangan din natin gawin yan. Kailangan sundin natin ang mga halimbawa na pinakita ni Jesucristo at ang mga turo na binigay niya sa atin. Siyempre, nakikita natin yan sa mga Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero nakikita din natin yan sa mga turo ng mga propeta at mga apostle sa mga ibang aklat ng scriptures at ganun din sa mga general conference natin ngayon. Kaya mag-focus tayo kay Jesucristo. Siya talaga ang kailangan natin sa buhay natin. Siya talaga ang kailangan sundin natin. Ang isang tinuro talaga ni Paul sa sulat niya sa Hebrews tungkol kay Jesucristo ay na si Jesucristo may ginawa siya para sa atin. Ginawa niya ang pagbabayad sala niya. Nagdurusa siya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Basahin natin ang sa Hebrews chapter 2 verses 17 hanggang 18. Sabi niya, kaya nararapat sa kanya na sa lahat na mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Kaya dahil sa naranasan ni Jesucristo, alam niya kung anong nararanasan natin. Naramdaman niya ang lahat ng mga bagay na nararamdaman natin. Kaya kung iniisip natin na walang nakakaintindi sa atin sa buong mundo, siguro tama naman yan ayon sa mga tao dito sa mundo. Pero ayon kay Jesucristo, hindi yan tama kasi si Jesucristo na alam niya kung ano ang nararanasan natin at nararamdaman natin.
Kaya palagi natin pwedeng humingi ng tulong sa Kanya. Pwede tayong pumunta sa Kanya sa panalangin at humingi ng tulong dahil alam niya kung anong nararamdaman natin. Alam niya kung paano tayo ma-comfort, maaliw. Alam niya kung anong kailangan natin gawin para maging mas magandang buhay natin at para matuto tayo na maging mas katulad niya. Kaya alam din niya na kung minsan kailangan magdurusa din tayo. Kailangan maramdaman natin at maranasan natin ang mga pagsubok. Kailangan maramdaman natin ang lungkot. Kailangan mahirap kung minsan ang buhay dahil yan lang ang paraan na matututo tayo. Kaya isipin natin na pwede tayong magtiwala talaga sa Diyos. Alam naman ng Diyos kung ano ang maganda para sa atin at lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay para sa kaligtasan natin. Basta mag-focus tayo kay Jesucristo. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so ang journal prompt natin itong lesson ay, ano ang personal na ginawa ng tagapagligtas para sa akin? Ano ang nararamdaman ko sa ginawa niya para sa akin? Isipin natin ito palagi dahil syempre marami naman si Jesucristo ginawa para sa lahat ng mga tao sa mundo. Ang pagbabayad sala niya talaga ay para sa lahat ng mga tao. Pero kung isipin talaga natin, ma-realize natin na mapansin natin na meron talaga mga bagay na ginawa siya para sa atin mismo, para sa bawat isa sa atin. Kaya isipin natin yan mabuti at isulat natin sa mga journals natin. Sige, so next lesson ay Hebrews chapter 7 hanggang 13. Matatapos na yung Hebrews sa next lesson. Salamat sa panonood.